tanong na lang po kayo regarding your study. So each group po, may na-approve na po ba mga study sa inyo? Siguraduhin nyo na lang po may approve na, meron na pong business approved ideas na tayo. Tama ba, Gideon? Sir, kami po sir, magsasend po kami later po sa inyo po sir. Siguro, okay, ganito na lang. Siguro Wednesday kasi, wait lang. Thursday kasi nasa PLM ako. So schedule ko na lang if yung mga may problema, let's say, for your case ba, Gideon, magpapalit kayo? Yes po sir, sa ano po, business. Na-realize yung mahirap ang gagawin yung ang gagawin yung pet park, diba? Tama ba? Hindi po sir, yung souvenir Na-realize DIY. yung mahirap siya, no? Kasi mag-ano kaya. Sige, schedule ko na lang sa Thursday kung kailan yung consultation na F2F para malinaw tayo doon. Kasi medyo mahirap din pag saka para klaro. Okay? Sige. For now, ito muna yung gagawin, ha? Okay? So, other concerns po? Other concerns? Okay, wala. Sige. Nakikita nyo na po ba yung PowerPoint? Guys, people? Kita na? Yes po. Yes po, sir. Okay, so we're now heading for the market study. Kaya kailangan, importante rin po na malino na po. At for your case, Gideon, bakit kaya magpapalit? Sir, kasi po last time sabi niyo po hindi po clear yung product and yung target market po. So, medyo nagka-struggle po kami sa ano po, urban farming. So, ang ginawa na lang po namin, sir, kinuha po namin yung secondary choice po namin na business idea po. Buti na realize nyo kasi mahirap magbenta ng urban planning. Kasi number one, I mean, pwede naman siya gawin kaso medyo may challenge talaga siya. So yung logistics yung saka yung design. Tama ba, John? Kaya ginawa na lang po namin siyang sa research na lang po siguro. Parang much better po siya sa research. And it's up to the group kasi pwede pa naman tayo magpalit pa within this week kasi syempre mag-usap-usap kayo may ite. Okay, now we're going to discuss the market study. So market study is basically our market, the first chapter of the feasibility. So syempre hindi ko nasasama yung mga doon, no, mga alam niyo na first cover, no. Okay? So market study na tayo. So what is the market study? Okay, basically the market study defines your markets, basically defines the marketing aspects of your business. Of course, it will familiarize you with the content of a market study. And of course, as you all know, may SWOT tayo between a business and competitor. And of course, we're trying to hope for you to develop your marketing plan and of course, marketing study. A marketing plan is different from a marketing study. A marketing study is how would you how do you evaluate if your business idea or your business venture is market feasible. So that is the purpose of market study, to study the feasibility or viability of your product or business model to a particular market. And of course, syempre, hindi lang naman market ang concerns ng market study. It also concerns the 4 Ps, which is of course, your product, price, place, and of course, yung natin, di ba, people. Kasi nga, market yung people, okay? So, naalala nyo pa ba yung Gideon, guys? Yung 4 Ps natin ng marketing. Yes po, sir. Now, Yes, at this sir. earliest stage po, hindi pa naman siya perfect. Pero at least dapat meron kayong idea na kung roughly estimate kung magkano yung price nyo. Roughly, kasi sa technical madedetermine yung price. Tapos roughly estimate, roughly lang naman kasi. Pero later sa technical, dapat alam nyo na kung sino yung target market nyo for the people. And roughly, dapat meron na kayong location, okay, which is doon makikita yung tao na hanapin mo for your product, or it makes sense. Like for example, logistically, mas maganda dito sa lugar na to produce this kind of product because nandoon yung kailangan mo resources. And lastly but not the least, of course, the promotion. So ano bang kailangan kong gamiting
promotion. So yung promotion po, doon po pumapasok yung marketing plan. Sa marketing plan, meron po tayong aspects no. Marketing plan involves advertising. Okay? So promotion kasi, 'di ba? You are communicating the value of your product. Okay? Promoting, pwede siyang advertising, public relations, okay? Or selling, or yung ating general purpose selling, 'di ba? Direct selling, 'di ba? So these are the methods of promoting your product. Advertising, direct selling, internet marketing if you want, digital marketing. We have public relations. You know, these are the promotions which will be captured by your marketing plan. So again, market study is different from the market plan. Market studies basically check the feasibility or viability of your business venture or business idea to a particular market. Now, market plan is basically, these are actions that you're going to undertake. Yes, Gideon. Sir, nasa ano pa lang po yung slide objectives po. Saan? Nasa objectives pa rin po yung slide po. Objectives. Okay lang. Kini-clear ko lang to. Clear ko lang to. Okay. Okay. Kasi kadalasan kasi akala nila, ito lang personal experience, kadalasan kasi akala ng mga students, pag may market study ka na, may market plan ka. Hindi po, kasi baka mamaya sa market study nyo, wala kayong sinamang marketing plan. So I just want to be very clear about it. Market study is yung pinaka-mother. Yung market plan is part of the market study. So what is marketing plan? So these are your proposed actions that you're going to undertake for you to realize the viability and seize the opportunity for your target market. So basically, this involves your intentions for promotion. Pwede siyang advertising, public relations, direct selling, or internet posting. Kasama po dyan yung mga social. Basically, you will going to tell us kung paano nyo siya ipopromote. Okay? The actions that you're going or you're planning to take, how to promote your product. Ngayon, syempre, how to promote your product is the latter part. Pero syempre, intindihin nyo muna yung research part niyan, ng market study nyo, which is, of course, determining your location, your market, target market, di ba? Mga ganun. Anyway, let's go with that. So, Gideon, clear tayo doon, no? Yes po, sir. Clear tayo doon sa market study sa marketing plan. Clear? Yes po, sir. Okay. So, just to be clear, pero syempre gagawin nyo both yan. Kasi syempre market study is the mother, kasama dun yung marketing plan. Okay? Para clear lang tayo. Okay. Now, the first equation that we're going to do is, of course, what's the purpose of the market study? Basically, market study is the systematic gathering of recording, analyzing of data relating to your intended business ventures. So, of course, it discuss the following. Your proposed project to determine the needs and wants of your target market, then matching it with the appropriate product. Your product at this stage, hindi pa siya ganun ka-perfect. Kaya nga po MVP ang pinapakuha ko, minimum viable product. So how would you approach it? So by this time siguro clear na dapat yung business model niyo. So are you going to sell it? You're going to service it? You're going to provide accommodation? Mga ganun pa. Of course, that all intends to satisfying a particular need that is supported with a demand, a real sizable demand. Okay. So in this particular study, we're going to discuss the following important questions. Who is your market? Who is my competitor? What do my customer want? And what do the competitors offer? So after realizing these four important questions, you should be able to portray or paint a clear environmental picture of your environment through a particular tools or techniques na pwedeng gamitin. Okay? So in this regards, we're going to discuss the marketability of your product pertaining to the demand, supply situation, your possible pricing strategy that you're going to adjust din naman later, marketing program, which is referred to your marketing plan, and the survey result of your market study, okay, or market research. Okay, now let's go with the general market description. So this is the content. Basically, ito rin po yung content ng yung paper. Okay?
So general market description basically. Ito po yung outline po dito sa study natin ha. This is also the outline of your paper, your manuscript. So for general market description, you have to portray to me what is the market all about. So basically general siya. So for example, if you're for your case mo, Gideon, yung product niyo ulit na? Gideon. For your case, ano na ulit yung product nyo? I'm sorry po sir, na-disconnect po. Yes. Gideon, ano ulit yung product nyo? Sir, to be check pa po sir sa inyo sa Thursday po, sabi niyo po. Sige, okay. Si Miss Panya. Miss Panya, ano ulit yung product nyo na bebenta? Yung ano po sir, bamboo na hydro kit. Hydro kit na bamboo. Okay. Kayo gagawa niyan? Yes sir, DIY po. Yeah. Okay. Sino yung posibleng benta nyo? General market muna. Yung mga ano sir, mga gardener po. Or yung mga mahilig pong magtanim. Okay. So anybody who is plantator, anybody who needs that plant, no? So general market. So that is now the general market being tried to portray by Miss Panya. So general, kasi lahat ng sino pwedeng bumili, no? General market. Okay? So dun siya. Ngayon, syempre, in general market mo, you want to be, you have to introduce to us, the reader, kung bakit sa tingin mo, in general market mo, will support your product. Ano ba yung nahanap natin sa general market mo? Bakit sa tingin mo yun ang pinili mo? Do you think that there is a potential growth for that market? What do you think, Miss Panya? Kasi you have to orient the reader. Bakit yun ang pinili mong market? Meron ka bang nakikitang growth doon sa market na yon? I think sir, yes po, since na sustainable na rin po siya. Okay, anong ebidensya? So that's your problem now. So you have to present a logical conclusion or logical supported back data that will show us na yung market na yan, general market, is growing or becoming attractive for you to have a venture for that product. Kasi yung sinabi mo kanina sustainable, hindi ko alam kung it's true kasi it should be supported with evidence, diba? May research dapat yan or dapat may statistics or data. Tama ba, Miss Panya? Yes sir. Kasi again, at the end of the day, you're involving yourself with money. So syempre gusto natin, sinusuportahan talaga siya ng data kasi nga, kung walang data yan, ba't tayo mag-invest, diba? So for the case naman nila, let's say, tawag tayo ulit ng other. Any volunteer po sa mga leader? At si Rufi. Rufa pala. Rupa, anong product nyo? Rupa. Okay. Wala. Si Miss Gutierrez. Miss Gutierrez, ano product nyo? Yung ano po sir, rental po ng mga costume po. Pang ano po. Rental ng costume. Okay. So sino yung general market nyo? Ano po, students and ano po, local and foreign po. Malawak po. Malawak. So malawak yun ang ano kasi anybody who wants to dress sa traditional attire would be a target market. Okay. Yun ang general market niya. Question: what particular data, trend, or business opportunity nakikita mo dyan? And is that growing or do you expect it to persist in the next 10 years? Kasi if that trend or that opportunity is declining, hindi dapat tayo nagpuput up ng business dyan. Okay? So yun, kailangan ipakita dun sa general market in this particular chapter na meron talagang demand. There is a growing trend for the need for your product. For the case of Miss Panya, kailangan niya pakita na
yung mga tao ngayon, meron talagang trend para maging environmental conscious. So, she or the group should cite specific data or specific basis for that. For the case naman ni Ms. Gutierrez, tingin ko dapat siguro i-cite niya siguro yung growing interest or perhaps siguro yung paano, kasi wala naman tayong research particular dyan eh. Siguro mga secondary data, for example, is the tourist arrival in a particular area is increasing, di ba? So, syempre, kung increasing siya, you're likely to have more customer in the future. Tama ba, Ms. Gutierrez? Kasi ako yung target, yung general market niya is foreign tourists, local tour students, di ba? Tama ba, Ms. Gutierrez? Yes po, sir. Gets nyo? Okay. So, yun po yung purpose nito. Para lang makita namin kung may growth or growing yung business, yung growing yung industry na yun. Kasi kung hindi siya growing, delikado ka na. So, ibig sabihin, most likely, it's a dying industry. Pag namatay yung industry, kasama yung business mo. You have no choice. Kasi mas mahirap na, alam niyo namang mahirap ang negosyo, papasukin mo pa. Bakit? Kasi marami namamatay na negosyo. Tulad ng, example na lang Ms. Gutierrez, familiar ka sa Video City? Sorry, sir, saan po? Video City, familiar ka? Hindi po. Hindi. Or familiar ka dun sa photography ng yung mga Luneta photography. Opo. Okay. So it's a dying business because anong problema nila? Technology, right? Everybody has their own camera. So what's the purpose for them? Diba? So ngayon, if your business is like that, patay tayo dyan. Unang general market mo pa lang, talo ka na. If it's a dying industry, remember, if it's a dying industry, most likely your business won't succeed. Kasi nga, ang hirap maggawa or mag-put up ng business sa isang dying industry. Kahit travel agency, it's a industry that is in declining mode siya. Bakit? Kasi ang dami ng app na pwede kang dun na mag-book. So why bother or why book for a travel agency again? Diba? You get my point, Ms. Gutierrez. Mas may challenge siya. So ino-orient mo yung, let's say if you're going to put up a travel agency, let's say for the case, Neon, anong business niyo, Neon? Yung product po namin is yung cassava bag po. Cassava? Oh, yeah. Okay. Pwede naman siya. Sige. So, mas malawak yung market mo kasi ano siya yun. Sige. Kay Rufa. Rufa, anong business niyo? Rufa? Wala. Hello po, sir. Business po namin, Ecolodge po. Ano? Sorry? Ano business niyo? Ecolodging po, sir. Guest house. Ecolodging. Ayan. So, ecolodging. So, general market nyo, lahat ng pwedeng matulog dun sa lugar na yon. Tama ba, Ms. Rupa? Yes po, sir. Especially po yung mga tourists po na naghahanap po ng accommodation. So, ngayon, sa paper nyo, dapat patunayan ninyo, number 1, na yung market na yon is growing. Okay? So, growing siya. Ibig sabihin, pataas yung numbers nyo. So, ano yung hanapin nyo sa paper nyo for general market, darling? Para mapatunayan nyo, sir, we are in a growing industry. Sige, Claude. Sir, yung growth rate po ng mga ecotourists po na interested po Okay. ng mga Ngayon, let's say, ecolodging Claude, establishments po. tama, very okay yun. Paano, Claude, let's say, walang statistics sa government na nag-indicate na growth na ecotourist sila. Ano yung pwede yung i-substitute? Kasi most likely, Siguro po, sir, yung yung potential po na kahit hindi po siguro yung mga eco-conscious na tourist,
Kumbaga Okay. yung influx po ng mga tourist na papasok sa Manila or sa Philippines. Pwede. O, yun na yun. So basically, tourist arrivals, no? Or tourist count. So yun ang pwede nyo isama dyan sa general market. Kasi, syempre, ayoko na makita yung trending natin na 2018, 3,000, 2019, 2,000, 2020, 500, 2022, 100. So okay ba mag-invest pag ano yung trending? Claude, Hindi na po di siguro. ba hindi? So alam mo na medyo tagilid ka kasi walang support sa industry kasi ang eco-lodging depende siya sa location. For the case naman ni Gutierrez, which is again kalimutan ko ulit yung product mo, Gutierrez. Sorry Ano ba ulit product nyo? Gutierrez, ano? Costume rental po. Costume rental. Costume Yan, rental. dapat ganun din kasi location specific kayo. Okay? So, kailangan mong kunin yung tourist arrival. Okay? So, ganun para mapakita nyo na growing siya. Ngayon, kung travel agency kayo, pakita nyo doon na tignan natin. Kasi ang travel agency, medyo mahirap na industry na yan dahil maraming kalaban eh. So, medyo hindi siya ganun kagandang industry kasi maraming kalaban. So, medyo least mahirap mo siya. I mean, may challenge na patunayan na feasible siya. Okay? Next. Okay. Objectives basically, yung objectives natin is basically, siya, ito. So, example ko yung objective yan, no? So, saan galing objective? Dito, sa market, sa gusto natin mangyari. Tignan natin dito. The objective of this paper or this market study is the following. Pwede niyo po isama dyan yung mga personal objective niyo. Okay? But basically, it's something to do with these questions. Okay? So, clear ba tayo, Gideon? Yung objective ninyo, pwede nyo isama yung mga personal objectives nyo. Pero ngayon, the objective should be something to do with to answer the following questions. Okay? So, yun po yung objective ng market study nyo. Gets ba, Gideon? Yes po, sir. Okay. So, dapat sasagutin yan kasi yun po yung objective natin. Next. Okay, so let's discuss what is the tools that you're going to need for you to describe your market situation or general market description. Again, general market, it's not the target market. General market pa lang tayo. For target market, we will have a specific toolkit for that. Okay? So, general market lang muna tayo sa pinaka-broadest. Okay. For general market, we have the following. So basically, you have to develop 1 to 2 sentence of determining your market, no? So ano ba yung pinaka gusto mong ibenta? Kanino mo siya gusto ibenta? Sino sa tingin mo bibili? So basically, that's the answer here. Now, for that, let's have a sample how they do it. So I'm going to use a specific product talaga. Okay, general market description. Rice is a staple food here in the Philippines, and there's nothing better than filling a stomach than rice for every Filipino. Since Filipinos are known for hardworking, they tend to eat a lot of carbohydrates to survive the day. That is why rice is one of the most important commodity in every household. Every meal without rice is not complete without meal that even dessert are made of rice. Okay, factual ba siya, Gideon? Supported by data and evidence. Or kahit wala na siya insight na scientific reason, di ba? Kasi nga, factual siya. So, it's a slice. Parang talagang, you cannot deny it. But for your case, let's say, sa case ni Claude, location specific siya. So, kailangan niya muna mag-introduce to us. Bakit doon? For case of Gutierrez, location specific. For case ni Panya, hindi naman siya location specific. However, it's product specific. So, kailangan niya i-justify to us bakit sa tingin niya yung trend na ito or that particular product will survive. Hindi siya fad or hindi siya parang parang avocado, nawala na, diba? Or mango na nawawala. Or something na ini-enjoy natin for a few years, then nawawala na siya.
Gets mo, Miss Panya? Yes po. Kasi dito, di-determine natin if it's a fad or trend. Kasi kung trend siya, it should last for 5 to 10 years. If it's a fad, 1 year, tapos na. So, yung product mo, wala nang kwenta. Particular challenge, yung challenge sa inyo pa niya. You have to defend kung fad siya or trend. Okay? Yes, sir. Kasi yun ang ano nyo, yun ang sinumpaan nyo sa laysay. Hindi ko rin alam kay Gutierrez kung ano siya, fad or trend siya. But for Claude, I think it's a trend kasi nga accommodation siya. Okay? So, doon na-establish na trend siya. So, pwede. Okay? Yes, Ms. Gutierrez. Sir, di ba dalawa po kasi yung product namin? Yung isa po, parang magpagkasasamahin po namin siya. Yung isa po yung rental po, tapos yung pangalawa po is yung po, photoshoot na mag-isa ka lang po or kayo lang po, wala pong photographer. Okay. Ano bang advice ko sa inyo last time? Ano po, hanapan po namin ng main product po. Main product. Sinabi ko mains product. So kayo, kasi kung dalawang product nyo, dalawang ganyan, so hanapan nyo siya ng ano, diba? I think for simplification purposes, mag-concentrate na lang kayo sa isang product na lang muna. Kasi nga, hindi tayo matatapos kung dalawa yan. Kung nevertheless gusto nyo gawin yun, you have to propose one product for picture, one product for costume rental. Ano ba ang main sa accessory nyo? Kasi kung main niyo ito, hindi doon kayo mag-focus. Gets nyo, Ms. Gutierrez? Gets Yes po? po, sir. Kasi nga, Yes po. syempre, alam naman natin pag di nag-feasibility ang main, so malamang ang accessory hindi siya feasible. Tama ba, Ms. Gutierrez? Tama ba? Yes po. Yun. So, doon tayo mag-focus. Okay? Parang hindi rin kayo nalilito kasi nga, syempre, ang hirap na mag-isip. So, ito, in-state nyo na kaagad yung bakit kanin or bakit rice, di ba? So, hindi siya gumamit ng statistics or any government support secondary data. Sinite niya na lang yung common knowledge. I think that is also a good one kasi kung common knowledge siya, lahat naman tayo kumakain ng rice. So, what do you expect? So, syempre, if our population is growing, of course, the demand for rice also grows. Diba? Yun ang logic niya. Tama ba, Ms. Gutierrez? No, Ano tama po na. ulit, sir? If the Filipino population nag-grow siya, as well as the demand for rice. Diba? Opo. Yun. Okay. So, yun siya. Okay. So next, ano tayo? Ngayon, dito, sinabi niya rin dito, nowadays there are varieties of rice. So dito, in-introduce niya na ngayon yung name of establishment, brief description of location, target market, product offering, reasons of choosing the types of business. So dito siya naka-embed lahat. So nowadays, there are varieties of rice already existing. But when you say rice-based dessert glutinous rice, it is best and commonly used for making dessert in the Philippines called kakanin. According to article pepper.ph, diba, may pagkaano siya. The word kakanin derived from Tagalog words which is kain, to eat, and kanin, rice, which is word kakanin, which kanin, kain, diba? So, alam niyo ba yung John? Kakanin is derived after two Tagalog words, kain at kakanin. Kanin. Alam niyo na. Gets mo? Hindi po, ngayon ko lang nalaman. Ngayon niya lang nalaman. So, ngayon, kasi nga, ini-introduce niya yung pangalan ng kanyang product. Okay? Ini-introduce niya yung pangalan ng product, yung concept, business concept niya. Okay? From the kanin, and it is umbrella term for sweet made of 2 ingredients, glutinous rice and coconut milk. And in tropical country like the Philippines are rich in this kind of ingredient. There are lots of types of kakanin that you can enjoy, and one of this is suman. So ito niya, in-introduce niya na dito yung bakit gusto niya or ano yung reason niya or what is the ano yung source ng demand, ano yung source for the need for your product, and is that a fad or it will last for long, trend ba siya, yon. Tapos going back, okay, introduce niya na, no.
So basically, wala pa tayong alam kung ano yung gusto niya sabihin dyan. Kasi nga, parang bitin. No? So later, pero dahil syempre, kayo susulat niya, sample lang naman to. Ilagay niyo na lahat ha. Later, papakita natin kung ano yung product niya talaga. Okay? So these are your groups of people. Target market refers to a particular, let's say, paano ba siya? General market it's a big market, no? So pag sinabi natin for the case nila, siguro para mas madali natin maintindihan, let's go for Gutierrez na lang. Gutierrez, ang target market ninyo, everybody who can wear your traditional Filipiniano costume. Tama ba? Which includes student, foreign tourists, and local. Tama ba, Ms. Gutierrez? Opo, sir. Ngayon, this is a very big market. Big market. Hindi natin pwede i-cater lahat, as mentioned before. Now, it is wise for you to select one. Kasi you have to, di ba sa marketing may tinatawag tayong STP, segment, target, precision. So you have to segment. So how would you segment it? Nag-segment na sila. Ang segmentation nila according to geography and according to occupation. So geography, they have foreign and local. Now for occupation, non-tourist saka tourist. Non-tourist includes students. Tama ba, Ms. Gutierrez? Tama Opo. ba? Opo. Now question. Tapos ka ng segmentation. You're going to go for the targeting or target market. So which is your target market then? So now for target market, the more you select one particular target market, nagdadagdag ka pa, you have to make sure that your product pricing is sensitive to that market. Kasi for example, for your case, yung pricing for student is different from the pricing for tourists because the tourist could afford it. Now the student, you have to lower it down. Kasi nga syempre, student is hindi naman sila work, diba? So may trade-off siya. Tama ba, Ms. Gutierrez? Tama ba? Ano po ulit, sir? Nagko-connecting po, sorry. Basta sabi ko na lang, basta yun na lang, okay? Ano ba ulit sabi ko, Gideon? Sorry po, sir. Ang focus po, kausap ko po yung mga ka-group ko po sa enter. Sorry po. Tuloy. Pero sir, recorded naman po yung call po. Oo, recorded naman ito. Basta pakinggan mo na lang ulit, Gutierrez. Nakalimutan ko tuloy. Okay, basta ganun na lang. So, siguraduhin nyo yung target market nyo as much as possible is the one fitted for your product. So, sila yung may need, sila yung willing magbayad, at sila yung gagamit ng product nyo paulit-ulit or magiging profitable siya. Kasi sa case, some of your product are one-time, big-time. So, ibig sabihin, pag nagamit na siya, wala nang repeat business. Okay? So, sa case nila, Miss Panya, I don't know kung may repeat business yan kasi the product is for a long period. Sa case nila Gutierrez, I think wala talagang repeat business. So, Romero, Nadine, ano bang product niyo ulit? Ka-group ko po si Gutierrez, sir. Okay, sige. Wala kang repeat business, ha? Kasi nga, syempre, ba't araw-araw ba pupunta sa Intramuros yung mga yan? So, for Santiago. Diba? Okay? So, yung mga ganon. So, now, you have to select a particular target market. Kasi ayoko makakita na yung target market nyo, ang dami, tapos yung pricing ninyo, hindi naman lahat kayang magbayad ng ganon. Okay? Ngayon, if you're going to create two pricing category, you have to show me the logic behind that. Kasi nga, syempre, what are the opportunity loss if you're going to, kasi for example, ganda kasing case study itong dalawang to, si student sa kasi foreigner. What is the opportunity loss pag nagrenta ang mga estudyante? So, syempre, may opportunity loss. Meaning to say, pag nagrenta mga estudyante ng costume, hindi na magagamit yung costume nyo or you're occupied for a particular time. So, si tourist, hindi nyo na maasikaso. Gets nyo na, team? Opo, sir. Gets po. Okay.
Same time naman, si tourist naman, hindi naman din natin sure kung hindi naman regular din ang dating nila. So, of course, may pag-aralan nyo kung sino talaga yung target market nyo. Kasi kung estudyante, alam naman natin, madali silang i-capture. Kaso lang problema, wala silang pera. Kung foreign naman, may pera sila, pero paano natin siya i-capture? Diba? Ganun siya. Okay? So, yun po. Next. So, after your segmentation, targeting, then position. Ano yung position? You have to create your brand that will occupy a particularly strong need for them to use your product. Example, kasi kailan na din wala namang ano yan eh. Wala naman silang, kahit wala silang brand name, okay lang. Kasi nga, generic, di ba? Hindi naman importante yung brand name. Importante, nasa tamang lugar siya, nasa tamang panahon at nasa tamang tao, di ba? For the case naman nila, for the case nila Miss Panya, brand sensitive ba kayo Miss Panya yung visibility nyo? Actually, sir, balak din po namin lagyan ng Brand. Yes, sir. Sige. Pero ano kasi siya, for me, parang hindi naman siya brand sensitive. Tignan na lang natin kasi yung plantita, hindi naman mapili yan. Basta maganda lang, I mean, wala namang branding sa halaman, di ba? Wala pang branding. Tama ba? May branding ba? Tanungin niyo mga sarili niyo, ha? Kasi ako, plantito ko, wala akong pakialam kung ano yan. Kasi lahat ng binibili dyan, generic. Okay? So, yun, hindi naman porket ganun ang situation nyo, hindi siya feasible. Maaari naman, okay naman tayo sa generic. Kaso, syempre, iba pa rin lang mga ang may branding. Okay? Example ng target market. Okay. Target market, air fryer. Wives that those are not fond of cooking, health buff, age, living situation when they shop buying power. So, basically, lahat ng gagamit ng air fryer, wives, tapos yung mga nagluluto for health concern ay gumamit ng oil. So, dito in particular, So, wife po, yung mahilig magluto or yung health buff. Okay. Mamili ka doon kung ano yung target market mo. Kasi kung wife yan, so dapat yung air fryer mo, affordable siya. Saka syempre, yung malaki ang sukat. Kasi nga, pang pamilya. Do you get the point? Gijon. Yes po, sir. Yun ang design ng air fryer mo. Ngayon, kung target market mo naman ay yung mahilig lang magluto, not necessarily malaki siya. Pero dapat sturdy. Diba? Sturdy siya. And syempre, if you want to make your product sturdy, so syempre, kailangan mong gumastos sa mas mahal na materials, which of course, will increase the cost of your air fryer. Now, that is totally the opposite naman if you target the market ng mga housewives. Kasi sa housewives kasi medyo restricted yung budget nila. So, hindi nila afford magbayad ng ganong kamahal na product. Kaso lang, yun nga, kung gusto mo naman i-target nga yung isa na mahilig magluto, so syempre, mas durable dapat yung product mo kasi nga yung wear and tear chances, diba? So ngayon, how would you reconcile the two? Kasi syempre, hindi naman pwedeng ang target market mo ay housewife, malaki, tapos mura, and yet here you are, tina-target mo rin yung mga gusto magluto, diba? Kaso lang, ma-increase nga yung price mo dahil syempre, the material should be reliable and sturdy. So, I think you got the point. Tama ba? Gets ba yung point? Gets ba? Yes po, sir. Gets. Kasi syempre, yung product mo, naka-tailor siya sa isang particular group. Air fryer na lang, di ba? Ngayon, kung mag-introduce ka ng another target market mo, okay? Another target market mo is yung mga health conscious. Yung mga health conscious naman, hindi naman kailangan malaki. Diba? Malaki yung air fryer mo. Ang target mo naman dyan, health conscious. So most likely,
personal decision nila. So dapat mas maliit na air fryer, mas better kasi nga ang market mo dyan is portability. 'Di ba? Yung kaya nilang dalhin sa office, 'di ba? Kasi nga health conscious nga yung gusto nila kumain ng matino. So kailangan portable siya, which is totally the polar opposite nung housewife, 'di ba? Kasi sa housewife gusto marami para mapakain yung family. Ngayon, doon papasok yung wisdom nyo. Lahat yan, market, general market yan. Housewife, yung mga mahiling magluto, at yung mga health buff. Kaso lang, sino yung tatargetin nyo? Okay. Pwede kayong pumili ng dalawa or isa. Pero mahirap siya piliin na tatlo. Kasi nga, yung mga needs and wants niya, hindi nyo kaya sa isang product. Okay? So, gets nyo na. Gets nyo na, Miss Panya? Yes po. Okay, gets nyo na. Gets nyo na, Miss Miranda? Nia? Yes po. Gets nyo na, ha? Kasi nga, tignan nyo, pag pinili nyo housewife sa kayong health conscious, ang laki ng difference kasi sukat, di ba? Yung isa gusto malaki, yung isa gusto maliit. So, syempre, yung gagawa tayong parehas ng dalawang product, targeting yung sa housewife, yung target naman sa health buff. Mabuti sana kung yun lang yung attributes na gusto nila. Paano kung may other attributes silang hinahanap? Patay na. So, syempre, you have to create a separate design for that particular group. Diba? So, yun ang tinatawag ng market and product equation natin. Okay? So, kaya nga for our feasibility, you have to make sure that it's tailor-fit for your market. Kasi nga, mahirap po na one size fits all kasi hindi naman lahat nag-fit sa lahat. Okay? So, clear ba, Gideon? Clear? Yes Clear? po, sir. Okay. So for this, I think for this one, you can use the kay Michael Porter's strategy niya kasi. Ano ba strategy mo? Are you capturing the broad market? Okay? Or niche market ka? Okay. So, gusto mo ba lahat? Marami. Pero dapat yung design mo ng product mo, would accommodate all walks of life. For example, yung air fryer niya dapat ma-accommodate lahat. Or gusto niya air fryer niya, i-tailor fit niya na lang dun sa isang segment or target ng target market na kung saan may kakaya magbayad at yung loyalty nandoon. So I think for me, mas gusto ko yung air fryer, target ko na lang sa mga health conscious. Kasi nga, may kakayahan sila magbayad, saka syempre, yung loyalty. Yung housewife kasi, maraming mga product na pwedeng gamitin niya. Pwede ka pumili according to your wisdom. Okay? Next. Ito, alam nyo na to, SWOT. So, mukhang alam nyo na yan, ha? Tama ba, Gideon? Alam nyo na? Yung Guys, alin alam po, nyo sir, yung sorry SWOT, po. diba? Alam nyo na yung SWOT? Yes po, sir. SWOT Alam nyo analysis na. po. So ngayon, ang mali lang natin dito sa SWOT, karamihan ng tao ganitong style. Pag sinabing strength and weaknesses, you're referring to your own company, to your own brand, or to own your product. For example, what are the strength? Ano yung strength ng product mo? Ano yung weakness ng product mo? So saan magagaling yung strength and weakness ng product mo? Let's say, tanongin natin to si Miss Aubrey. Miss Aubrey, sa magagaling yung strength and weakness ng product mo, paano mo siya isusulat? Ikaw ba mag-iisip ka lang tapos susulat mo yung strength? Isip ako anong sulat ko yung weakness ng product ko. Ganun ba? Ganun ba yung gagawin nyo dyan? Aubrey? Oli. Sige nga. Si Miguel. Onario. Miss Onario, Mr. Onario pala. Paano ka gagawa ng strength weakness? Paano mo siya isusulat at anong basis mo? Kung ano po yung existing, kunwari, kung ano po yung laban nyo dun sa mga existing na products din na medyo malapit dun sa may gagawin nyo po. Hello po. External yun. Mali, hindi yun. Ito ang tanong.
Paano kayo susulat ng strength and weakness? Saan manggagaling yung data nyo? Sige. Sabi ni Miguel, kung ano din yung laban mo doon sa mga competitor. Tama ba, Miguel? Yes po. Kung ano yung laban mo sa competitor, pwede din. Pwede rin naman yun. Pwede yung isulat yung strength and weakness. Kaso lang, syempre, sino mag-evaluate? Ikaw? Syempre, kung ikaw, bias. Ikaw gumagawa ng report mo eh. Tama ba, Miguel? Apo, tama po. So, mali yon. So, dapat yung data mo magagaling siya sa hindi bias. Kasi kung ikaw nagsulat niya, bias. Diba? Diba? Ngayon, ganito gawin nyo. Strength and weaknesses, magagaling siya saan? Di ba nagpa-survey kayo? So, isalpak nyo dyan. Okay? Let's say, sinabi ng mga nagpa-survey kayo, sinabi ng mga ganito. Ito yung mga ayaw ko dito sa produktong ganito. Ayun ang posibleng strengths ninyo. Kasi syempre, yung product nyo naman, concept pa lang. So, posible siyang, if you design this product, it will be your strength. Pero most likely, marami kayong weakness rather than strength. Kasi yung product nyo is imagination pa lang. So, imagination pa lang. Let's say, kila Miss Panya siguro, if they could produce a prototype and then they will allow yung mga respondents to have the testing and then interview and survey. Ayun, maganda yun. Kasi syempre nakikita na yung product mismo. Okay? Ngayon, for your case, let's say sa case ng karamihan, mukhang imagination lang to. So, mahirap mag-gauge. No? So, ngayon, what you're going to do is, dapat galing siya sa survey, may basis ka. Hindi pwedeng nanghula lang tayo. Hindi pwedeng nag-evaluate ka lang based on your own preference, di ba? So, anong basis mo? Di ba? Hindi mo na pwedeng sabihin weakness neto, yung kalaban mo, strength ko. Kasi nag-evaluate, ako, syempre, di ba? Tama ba? You get the point, Mr. Miguel? Get the point? Yes po. Okay, so galing siya sa survey nyo. Doon makikita yan. Okay? At most likely, i-segregate nyo kung strength ba siya or weakness. Pero most likely, weakness siya. Kasi nga, syempre yung product nyo, imagination. Okay? Wala pa. Okay? Next, opportunity and threats. Saan na magagaling to? These are external. Strength and weakness naman, internal siya. Referring to your business, to your company. This one is referring to your industry. So, opportunity and threats are referring to the industry. Yung business, referring sa inyo. Yung industry, referring sa lahat ng nagtitinda ng produktong kasama kayo. Okay? So, yan yung tinatawag natin industry. Ngayon, pag sinabing opportunity and threats, it refers to the industry. Hindi siya nagre-refer sa inyo. Okay? So, saan nyo pupulutin to? Idea kayo? Anong data? Paano nyo ilalagay yung data dyan? Hindi naman pwede kasi ang nakikita ko sa mga estudyante is uupo sila, magme-meeting sila, nagsuswat daw sila. Anong data nyo? Saan nyo galing? Imagination po. I mean, galing sa utak namin. Diba? Pero anong basis? Diba? Kasi if you're evidence-based, lalo na pag research-based, hindi ako papayag na ganyan. Ano data mo? Saan galing yan? Paano mo nasabing ganyan? Diba? I mean, ganun talaga. Hindi mo pwedeng report. Sa tingin po namin, sa tingin mo lang, pero hindi ko tingin yan. Diba? Madali kasi siyang i-refute. Okay? So, dapat may basis ka. Gets mo, Gideon? Yes po. Yun. So, pag sinabi natin, let's say, sasabihin mo opportunity. Sabihin natin sa opportunity, people, sample opportunity. Opportunity mo is, it's a continuous trend. And we expect that it will grow for 5 years. Okay. Continuous trend siya, tapos it will grow for about 5 years. And forecasted to grow for about 5 years. Okay. So maganda yung projection mo. Basis. Sir, naisip ko lang po. Ano sa tingin mo? Let's say, kung ikaw ako, Gideon, ganun sinagot ng estudyante. Sinabi ng estudyante sa feasibility niya,
It's a growing industry. The trend and the forecast project a growth for 5 years. Ganon yung sinabi niya sa feasibility opportunity. Tinanong ko yung bata, paano mo nasabi yan? What's your basis? Sir, kasi nag-brainstorming po kami. Yun po yung lumabas sa naisip namin. Ano sa tingin mo? Evidence-based ba siya? Or guni-guni-based? Gidjon. Yung pangalawa, sir. Okay, guni-guni based. Tatandaan nyo sa management, sa business, sa research, dalawang bagay lang yan. Evidence-based or creativity-based. So, ang creativity mo ba, syempre magagamit mo yun sa art, sa liberal science. Dito kasi, kailangan may basis ka. Paano mo nasabing it will grow for 5 years? Anong basis mo? So, ganap ka ngayon ng basis. Ngayon, pag pinakitaan mo ako may industry report or let's say, sabi ng DOT or sabi ng DTI na meron siyang, they see the forecast, they see that particular industry to grow for about 2.5% per annum for the next 5 years. Di may basis ka, may industry report diba? Nag-isip, diba? Tama ba, Gidjon? Tama ba? Yes, po. Okay. Pag sinabi mo naman, okay, sa opportunity, there is no competition in the local. Opportunity ba siya or threat? Guys, let's say meron kayong Eco Lodge, kayo lang yung Eco Lodge lang sa area. Opportunity ba yan? There's no competition in the area. Sige nga, tanungin nga natin si Rufa. Rufa, pag sinabing there's no competition in the area, wala daw kayong competitor, kayo lang. Opportunity or threat? Opportunity po, sir. Opportunity. How do you know na opportunity siya? What's your basis? Yung sa basis po, sir, magiging lang po yung basis initially kasi walang ibang nag-o-offer ng ganong product po dun sa lokal na pagtatayuan nyo ng business. So, yung mga interested po na buyers or potential customers, sa inyo lang po bibili. Okay, pwede. Pero number one, kailangan mo ma-establish muna yung basis. So, yun po palaging sinasabi ko, where's the evidence? Bago ako magbitaw ng ganyan, ano yung ebidensya mo? Diba? So, number one na gagawin nyo, hanapin nyo muna yung tourist arrival sa area or sa lokal. Kasi yun ang pinaka-common sense, yung pinaka-sensible na gawin nyo. Number two, ito na. Ika-categorize nyo siya as opportunity or threat. Opportunity ba siya or threat? Hindi ko alam eh. Analyze natin. Kasi if we go for the logic ni Rupa, parang tama naman. Diba? Hindi ko sinasabing mali logic ni Rupa. It's possible. Diba? What do you think, Mr. Gidjon? Tama naman, diba? Yes po. Sorry, may ambulansya. Okay, tama yung sinasabi ni. Pero are you convinced na opportunity talaga na wala kang competitor? Gidjon, are you convinced na opportunity talaga yung wala kang competitor? Maybe, sir, pag pwede rin po siyang maging threat. Pwede rin siya maging threat. Bakit naging threat? Syempre, sir, parang pa lang yung business, sir, magbo-boom pa lang siya. So, wala pang possibility na marami po agad yung bibili, ganun po. Okay. So, when you're writing the SWOT analysis, you have to not only classify them according to strength, weaknesses, opportunity, or threats, but also to ask yourself about that. For example, wala kang competitor. Is that an opportunity or threat? Or I cannot categorize it neither as opportunity or threat. Hindi ko na isasulat kasi number one, hindi ko na maalam kung opportunity talaga siya or threat, diba? Kasi bakit? Kasi kung threat siya, yung line of thinking ni Gidjon, that would be our line of thinking. Kung opportunity naman siya, yung line of thinking ni Rufa. Pero syempre, at the end of the day, kung wala kang competitor, bakit walang competitor kung may tourist arrival? It doesn't make sense, di ba? Ano yun?
pare-parehas silang bulag, hindi nila nakita yung business opportunity na to, hindi sila nakaamoy ng pera. There's something wrong, di ba? Parang, for example, sa Boracay, dami pupunta ng Boracay, walang hotel, or isa or dalawa lang. Something is wrong, di ba? 100,000 na pupunta doon, 2 hotel lang. May problema. Tama ba? Yes. Yun yung logic nun. So you have to support your logic with evidence. Okay? Yan palagi sinasabi dyan. Evidence. Ano ebidensya mo? Bago ka mag-conclude, ano basis mo? Kasi kung opinion lang basis mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Kasi syempre, di ba? May opinion ka, may opinion ako. Ano na lang tayo, opinionan tayo, or debate. Okay, ako debate. Pero we're talking here business and research, diba? So evidence-based po. Hindi po tayo pwedeng mag-conclude kaagad na threat siya or opportunity. Where's the evidence? Okay? So gets nyo na? Parang nursing tayo, evidence. Paano mo nasabing diabetic ka? Kasi nga po mataas ang sugar ko. Kailan ka ba nagpa-lab? Ngayon lang. Diabetic ka na ba? Ganun ba yun, Gideon? Pag mataas ang sugar mo, diabetic ka na? Hindi po, sir. Din pa po ng test. So again, you have to go back with the definition of diabetic. A diabetic is a person who has a prolonged spike in blood sugar, fasting blood sugar. So meaning to say prolonged. So ibig sabihin, dapat nagtaas ang sugar mo na nagpa-fasting ka at hindi lang siya yung isang beses na umappear na mataas ang sugar mo. So dapat meron kang, let's say, for 3 years mataas ang sugar mo, diabetic ka talaga. Wala tayong magagawa. Sapul na sapul ka sa definition. Okay? So ganun din po sa business natin. So dapat maingat kayo mag-conclude kasi syempre, hahanapan kayo ng basis. What's your basis? Diba? Okay, next. So what you're going to do is you have to address your business location, strength, weakness. Ganun lang siya, no? Kaso lang dito kasi meron tayong evidence-based. So huwag kayo maglagay na hindi nyo mapapatunayan or hindi nyo masusuportahan siya ng secondary data. Okay? So sa manggagaling ng secondary data, pwede po siya manggaling sa interview nyo, sa survey, pwede po siya manggaling sa mga government data, pwede po siya manggaling sa industry reports, okay, sa research, pwede rin siyang manggaling sa personal observation nyo sa spot na yon. Basta mag-observe kayo, ha. Hindi pwedeng inisip nyo lang. Kailangan makita nyo. Okay? Meron kayong basis. Okay, next. Pero pinaka-list na yung observation kasi bias kayo. Observation ng ibang tao, yes, that's good. Okay? Gets po, guys. Gets po natin, Mr. Gideon. Gets? Yes, sir. Haba pa pala nito. Lapit na to. Next. Example ng SWOT natin ito. For example, yung kanina, 'di ba? Magtatayo tayo ng dito kasi hindi pa malinaw yung konsepto niya. Ang naisip niya kasi something that they were going to sell na parang suman. Parang suman. Parang suman ang ibebenta niya. Pero syempre ayoko naman ng suman lang. So ngayon, nilagay niya lahat ng mga strength weaknesses based on the data, internal, lahat ng opportunity and threats, external. So these are referring to the industry. Ito referring sa business mo. So company A, things a company does well, qualities that you make you different. Okay, check. Ilagay niyo na lang. For example, yung mga sa tingin niyo, let's say, huwag kayo maglagay ng strength na let's say, ang puhunan ko 500,000. Strength ba yun? Strength ba yung Gideon? Ang puhunan ko 100,000. Strength ba? 500,000 puhunan ko. Strength. Strength ba yung Gideon? Hindi po, sir. Hindi kasi meron tayong tinatawag na relative sa absolute. Yung absolute, undoubtable talaga yan. For example, kayo lang nakaisip na ganung product. Hindi, strength yun. Diba? For the case ni Panya, mukhang hindi lang sila nakaisip no kasi nagre-rely din sila sa Bureau of Plant and Industry. So hindi po siya strength. Okay, ano yung relative strength natin? Yung relative strength mo, kung kayong pinaka well capitalized dun sa mga sellers ng product nyo, so strength nyo yun, diba? So well financed kayo, well capitalized, so strength yun. Okay? So gets nyo po, relative kasi siya saka absolute. Pag sinabing relative, it's in comparison,
sabi nga ni Miguel, it's in comparative or in comparison with other market players. Okay? So gets po? Gets po natin, guys? Gets? Gets po, guys? Okay, Yes gets po, ha? sir. Okay, next. Kung ano-ano yung sulat natin. Okay. Ngayon, next is we're going to compute for the general market demand. So ngayon dito, malalaman nyo na kung ano yung pinakamabenta, pinakamalaking potential nyo makakubra ng kayamanan. Kasi di ba again, yung sa costume nila, ano no, nila pangalan nito, nakalimutan ko yung pangalan kaagad. Nila Miss Gutierrez, yan. Sa costume nila, so syempre, i-compute nila yung demand, let's say ito. Pero syempre, mas practical naman din na meron silang target price range diyan. Okay. Example. Ito. So, example, meron akong target market B at target market C. So, kinumpare niya yung age niyan. Okay. So, using this formula, kinumpute niya yung projected forecast of the demand population nung target market na to. Ano ba pipiliin ko? A ba or B? Or let's say, pili na lang ako ng isa and then I just project it na, let's say, I assume it for 2.5% growth. Diba? So, papakita natin na yung bibili daw sa produkto niya nasa 77,000 tao. So, syempre, kailangan mo lang bentahan dyan nasa 500. So, sobra-sobra pa siya. So, I mean to say, may demand, may potential support for their product. No? Kaso lang mo kung hindi nyo pa-gets. Another example. John, example na lang paano let's say magpa-franchise ka ng potato corner. Paano malalaman kung may general market yung lugar mo o wala? Simple lang yan. Kung magpa-franchise ka ng potato corner, unang gagawin mo bilang may-ari ng franchise ng potato corner is pumunta dun sa lugar na pagpapwestuhan mo. Pumunta ka dun ng weekdays sa weekends. Obserbahan mo yung mga tao. Kasi kung ako yung magpa-franchise yan, uupo ako ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Lalo na pag wala akong ginagawa. Tambay lang ako doon or magbayad ako ng tao, magtatambay doon. Magbilang ka ng tao ngayon. Diba? Kada pasok, bibilang ka. Ngayon, pakita mo na sa akin, ilan ba pumapasok every Monday, Friday? Ito po, sir. Ilan pumapasok pag Saturday, Sunday? Ito po. Ngayon, i-times mo na siya sa number ng weeks. Times mo sa number ng months. Okay. Doon pala makikita mo na kung magkano yung kikitain mo. Kasi ito yung pinaka-maximum na tao na pumapasok sa mall. Okay? Ngayon, syempre hindi naman lahat yung bibili. So parang mag-estimate ka, ilang tao kaya ang posibleng bumili ng potato corner. Siguro pagpalagay mo na 20%. Tapos, kung sa 20% ng pumapasok dito bibili ng potato corner, which is mataas na, buhay ba yung business ko? Ngayon kung hindi, ibig sabihin, uga dyan. Diba? Kasi nga, kulang yung tao. Okay. Ngayon, another way to test that is you ask the security guard or you ask for the report ng foot traffic sa mall. Kasi sa mall kasi may foot traffic sila. Para ma-estimate mo kung magkaning tutubuin mo or kikitain mo per day. And then you can project it kung feasible siya o hindi. Okay? So for you, ganun po yung gagawin nyo. Kailangan kayo magkaroon ng estimate kung ilan ba yung market demand dun sa lugar ninyo. Okay? Nagigets nyo po, Ms. Gutierrez? Sa inyo madali lang, hingi lang yung statistics sa... Opo, sir. Ganun siya, no? Ganun lang. Paano po namin ma-estimate yung growth forecast? Hindi napakadali niyan. At tulad nila kay Gutierrez, kumuha sila ng statistics for Intramuros, compare nila last year sa next year. Let's say indifference is nasa 2% or 3%. Doon na yung forecast mo. For the next 5 years, 3% ng forecast mo. Diba? Siyempre, not the 5%, 3% na lang para safe ka. Okay? Gets ba, Ms. Gutierrez? Gets? Opo, sir. Opo. Gets niya. So, yes po, good job.
Sir, yung kukuha po ng statistics po ba is sa site po, like sa Google? Depende po sa problem niyo kasi katulad nila Gutierrez, location specific siya. Yung katulad nila Panya, product specific yan. Wala tayong makuha statistics diyan. So hindi ko alam pa paano na gagawin yung demand and supply analysis nila. So syempre mag-aano sila diyan. Mag-interpolate sila ng data. Okay. Yun lang. Yung kay Panya, hindi ko alam pa paano gagawin yun. Sa inyo, ano ba naisip nyo, Gideon? Sir, ang location din po kasi namin is Intramuros po. Hindi naman forget location yung Intramuros ay importante siya, pero tingnan niyo muna kung ano ba binibenta niyo. Binibenta niyo ba yung location talaga? For the case ni Gutierrez, hindi mabibili yung product nila kung hindi maganda yung location. I mean, hindi siya related sa location. For the case nila Miss Panya, kahit sa may ibenta siya, pwede. So yung location, it's irrelevant. Nevertheless, magtatayo sila ng shop. Siguro sa Thursday na lang po after po di ba po sir sa Thursday po i-consult niyo po ano ba yung naisip niyong product? Ano po sir, yung ano nga po sir, create your own souvenir po. Location specific kayo. Location specific kayo kasi hindi naman sila sa Thursday na lang po siguro sir ipapa-check po sir, para sure din po sir. Medyo nakakapag. Okay po, thank you po. Sa case naman nila Miss nila Claude, location specific siya. So kailangan nila ma-estimate yung demand supply ng lugar, diba? May mga ganon. Miss Panya, hindi ko alam pa paano gagawin siya kasi nga product specific yung gusto nyong business. Okay? So, ganap na lang kayo ng variable niyo para malaman yung total demands and na pwede nating i-tap dun sa product niyo, ha? So, more of ano yan. Pa-consult na lang sa advisor niyo. Kasi hindi siya madali i-compute din eh. Hindi siya kasi location specific. Okay? So, yun na. May mga ganun kasi. Next. Okay, so these are the 5 P's for your marketing program. Number 1, ano yung product nyo? So, as early as na kung makakapag-post kayo ng itsura niya, purpose niya, utility, ilagay nyo na. Price, magkano yung market profit margin nyo? Estimate lang naman. For example, for product, the profit margin should be 40%. Diba? Tapos marketing budget. Place, okay, saan nyo bebenta? Online ba siya? Or purely online ba? Or combination or offline, diba? So sa kila Gutierrez, ano yan eh, more of ano yan eh, on-site talaga siya. Hindi siya pwedeng online. Okay? Promotion, okay, bahala na kayo, magaling ka dyan. Sample ng promotion ha. Okay, para makakita kayo ng sample ng promotion, taga post ko nga isa. Panoorin yung pinagawa ko. Para ganahan naman kayo. Dapat ganitong level. Ano, mag-isip na kayo kasi sa panel naman kasi kailangan nyo magpakita ng yan. Wait lang. May pinagawa akong product kasi tuwa-tuwa ako dito. Kasi ininegosyo ko na siya. Joke lang. Yan. May nakikita ba kayo sa screen? Yes po. Yes po. Okay. Ito yung sample commercial siya. Ngayon, at this stage, hindi nyo pa naman kailangan gumawa ng ganyan. Pero syempre, pag magpe-present na kayo, kailangan ko ng marketing communications nyo ha. Kasi, syempre, parte siya ng evaluation ng panel ha. Pa-play ko na. Okay, dyan na masabi mo. Okay naman siya sir. Cute po. Short lang, TikTok post kasi, pero direct to the point, tapos nakita naman yung product, diba? Kaso lang syempre food siya, hindi tayo makaka-relate. Sa inyo kasi more of services, saka
experience. Okay? So, syempre, ganun sana yung communication nyo, ha? So, anyway, so clear ba tayo, Ms. Gutierrez? Kailangan may ganun din kayo kasi costume kayo eh. Clear ba? Clear ba, guys? Yes po, sir. Yan. So, clear tayo, ha? Yes. Oh. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Go. Next tayo. Asan na ba yun? Saglit na lang to para makakain na tayo. Gugutom na rin ako. Tapusin ko lang talaga siya kasi importante masimulan nyo na. Okay. Next. Okay. Nandiyan na po ulit yung ating PowerPoint. Nandiyan na po ulit. Yes po. Okay. Next. Yes po. So, yan, kailangan malinaw nyo po itong 5 P's natin. 5 P's. Okay. Next. Ano na tayo? Sa promotion, bahala na kayo dyan. Mas magaling pa kayo. Mas creative kayo. Okay. So, pricing strategy naman, pili na lang kayo kung anong gusto nyo yung pricing strategy. Pero if pinakamadaling computing kasi, magkaning neto mo puhunan, plus na lang, cost plus ba? So, let's say, ang kaila Panya, cost plus lang naman yan eh. Kung let's say, magkano inaabot ko para to create this product, tapos, magkano ko siya ibebenta, so cost plus lang siya. Okay? So, bawal po yung reselling sa atin, Miss Panya. Baka may bibilin kayo, tapos papatungan nyo lang. Hindi ganun na. Yes, Mamaya ganun kayo. Sana tendera na lang tayo sa Divisoria. Kasi nga, wholesaling yun eh, diba? Retailing. Ganun na. Okay. So, pili na lang kayo dyan. Okay, ng strategy nyo. Pakibasa nyo na lang. Next. Okay. Ano yung supply chain nyo? Sila Miss Panya siguro, pwedeng supply chain niya is sila tapos direct to the consumer. Tama ba? Tama ba, Miss Panya? Yes, sir. Pwede. Pwede. Pili na lang kayo pinaka-optimize. Kila Gutierrez, marami kasing possible supply chain siya. Pwede sila Gutierrez na diretso sa customer, or pwede sila Gutierrez through travel agency or tour operator, then customer. Okay, bahala na kayo. Tama ba, Ms. Gutierrez? Opo, sir. Kasi yung pricing strategy nyo, pag pinadaan sa travel agency, may cut yan. Kaya alam nyo na may commission yapat yan. Okay? So, yun. So, yung distribution channel natin. As early as now, linawin nyo na. Okay? Pwedeng dalawa, pwedeng isa, pili na lang. Okay, next. Ito yung example natin ngayon. So, ang product niya is kakanin tapos na may ulam. So, ginawa niya parang gimbap. Pinoy gimbap. So, malagkit na rice tapos may adobo filling. Kaldereta na may adobo filling. Diba? Yun ang concept niya. So, dapat as early as now, meron kayong ganyang concept. Ha? Ilagay nyo na itsura niya kung kaya talaga. Tapos magkano yung... Ito na yung sa survey. So, nagpa-survey sila. Okay? Ito yung result. Lalagay nyo po sa market study natin. Ngayon, paano po ba magpa-survey? Ito yung sample na demand analysis muna pala. So, ayan po, pakibasa nyo na lang. Mahabang paliwanagan. Sa survey kasi, sample survey ba ako? Hanapin ko lang terms. Monday, Tuesday. Sa survey po kasi, ganito po ang itsura niyan. Importante po tatanungin yung demographics. Bakit? Kasi 'di ba naglagay tayo dun sa target market saka sa yung task something natin. Nagpalagay ako yung sino ba yung target market mo? Anong demographics niya? Anong edad? Para malaman nyo, ma-confirm nyo kung siya nga. Kasi kung lahat naman parang sumagot sa inyo, ito demographics, mas mataas yung response sa product nyo. Therefore, mali ang akala nyo. So, kailangan i-adjust yung ginawa ninyo based sa resulta ng survey nyo. Kasi nga, mali siya. Hindi siya yung lumalabas na target market nyo. May iba pala. Okay? So, gets po ba, guys? Gideon, party? Yes. Okay. Okay, papost ko na lang. Ito yung sample market research natin. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Gutom na ako. Sample na lang to para popost ko naman siya, aralin niyo na lang. Pag may tanong kayo sa advisors.
Kasi syempre, kasi mas maganda sa advisor muna kasi specific siya sa business nyo. Kasi kung ako, hindi ko naman maano rin siya dahil depende sa case nyo kasi yan. Okay, so ito yung sample market research na gagawin ninyo. Okay, so I think na post ko na to. Okay, ito yung sample natin sa i-construct ninyo. Okay, ang kagandaan naman dito, hindi naman ako maigpit dito sa market research nyo kasi syempre, ang importante lang naman dyan, masunod yun na yung basic. So ano ba yung basic? Number 1, importante ditong makita natin. Nakikita niyo po ba, guys, yung sinishare? May demographic. Nakikita niyo ha? Sige, ano ko lang. Slideshow ko lang. Slide. Nakikita niyo, promise? Kita ba? Opo, sir. Yes po. Okay. Okay, importante dito, itong part na ito. Okay, ano yan? Demographics yung nasa box. Kasi dito magbabalidate ngayon yung sinasabi niyong target market. Sa target market profile nyo, kung talagang siya nga ba ang tatargetin nyo. Ngayon, lahat ng pwede nyo ilagay na tingin ninyong may katuturan, ilagay nyo. Example, normally, wala nang pangalan, pwede na yan. Age, okay. Gender, civil status, education, income, okay. Ngayon, pwede nyo rin isaksak dyan yung location, okay. Kung sensitive siya sa location, okay. Tapos, for example, dahil produkto ko nga is, Filipino version ng gimbap, do you eat pasta? Yes or no? Okay. Or let's say, yung kaninang product ko na 'di ba, yung parang pizza pasta siya. Do you eat pasta? Yes. Okay. Where do you normally eat a pasta? Restaurant, food stall, mall, other sauce. Check, check, check. Kasi pag lahat ng check sa restaurant, dapat restaurant yung itayo kong business kasi yung bebentahan ko mga restaurant. Ngayon, let's say, ang nag-check ng puro food stall ay mga edad 31 to 35. May something sa variables nila na bakit nun sila. Lahat pala sila office worker at lahat ng kumakain lang sila ng pasta during their break. The food stall. So dapat yung negosyo mo siguro, yung product mo siguro, dapat pang food stall siya. Diba? Ganun siya. Next, ito na, pricing. So dito mo pwede mo na itanong kung magkano ideal na gusto mong i-price. No? So dito malalaman mo kung sino talagang bibili sa'yo. For example, dito tinanong niya, magkano ba yung budget mo for pasta? 50, 51, gano'n. Ngayon, pag ang target price mo is 500, sinong profile ang bibili na 500? Let's say 41 to 45. So dapat diyan ka na mag-concentrate kasi yun ang afford sa product mo eh. Okay? Now, pwede ka na magtanong ng hypothetical question. If you're going to introduce tahong pasta, are you willing to try our product? Yes or no? Kung sumagot maraming no. Bakit? No, kasi puro female siya. Tapos, no, tapos ang edad niya is nasa 16 to 20. Okay. Hindi yan ang target market mo. Kung sino nag-yes, doon ka magko-concentrate. Okay, next. What are other kind of pasta do you prefer? Carbonara, spaghetti, lasagna, etc. How often do you buy? Ito importante ito. Kasi nga, ito, makukompute mo na dito yung repeat business opportunity mo. Kasi normally, pag food stall business, kung sino bumibili sa'yo, normally within the week, sila pa rin bibili sa'yo. So kung nakakaumay yung product mo, one time, big time ka lang. Okay? So walang repeat business. So baka malugi ka. Next, number 8. Would you recommend our product to other? Itanong niyo yan kung meron na kayong pasample. Kung wala kayong sample, paano niya mapaparecommend yan? Okay? So ito kasi may pasample sila. Okay? So yun po. Ano pa? Lipat ulit. Okay? So clear po ba guys? May tanong sa ating survey instrument? So, make sure lang po na masasagot naman po ng respondents. Baka napakahaba naman. Yung sa tingin niyo importante sa research nyo, sa product nyo. Okay? For example, sa case nila Claude, eco-friendly siya. So dapat mag-start ka muna na ano ba yung nahanap ng mga yan? Diba? Mga ganun, something ha. Consult your advisor para mag-construct niya. Pero yun yung sample natin para malinaw tayo.
Gideon, guys, may questions kayo. We have 5 more minutes para makapag-break na. Mukhang wala na tayo sa spiritu. Question? As of now po, sir, wala pa naman po. Malino naman, di ba? Sir, Yes, Gideon. may suggestion lang po sir about sa quiz po. Or ano po, yung, di ba sir, tinanong niyo po ako sir kanina. If ever po ba sir, bawal po i-online yung quiz, tapos ang i-face-to-face na lang po is yung for consultation ng research po. Mas gusto ko kasi face-to-face ang quiz dahil syempre, mahirap kasi pag online ang quiz. Dahil marami mga issue. For example, wala kaming internet. Ang gagawin ko, wala akong internet. Diba? Wawa ka naman din. Pag face-to-face talaga siya, wala ka talagang dahilan kasi nga, kailangan mo pumasok, alam mo naman, diba? Yun siya. Saka syempre, academic honesty rin. Alam naman natin, pag online, diba, marami ka pwedeng gawin. Ay, pag face-to-face, yun talaga, wala tayong magagawa dyan. Okay? Pero sir, plan niyo rin po yung face-to-face yung consultation ng research. Mag-appoint ako ng day kung kailan yung schedule for consultation. Kasi ibang group naman, hindi naman kailangan ng consultation dahil sa advisor nga. Kasi diba, yung bulk ng consultation natin sa advisor nyo kasi topic matter yon. Yung style sa akin, yung format. Yung style, yung format, yung research itself sa akin. Pero yung content na ilalagay nyo, how would you approach that sa advisor? Yes po sir, okay. Gets mo siya, Gideon. For example, paano ko ipe-present na related literature na maayos? Siyempre, ano yan? Tuturuan lang kita ano dapat mo isama, ano hindi mo dapat isama. Ngayon, ano ilalagay mo? Siyempre, consult your advisor. Kasi nga, topic expert yun. Diba? Gets mo siya? Yes po sir. Yun. Kaya para ma-outsource natin. Kasi kung lahat kayo papakonsult sa akin, baka hindi rin natin kayanin. Dahil hindi naman ako expert sa lahat ng topics. Okay? So, yun po siya. Okay, questions pa po. Especially sa business kasi katulad ng iba, naiintindihan ko naman. Kaso lang syempre, may mga bagay na hindi ko naiintindihan. Katulad dun sa lodging, hindi ko siya maiintindihan. I think better kay mag-consult ng HRM talaga dahil yun ang forte nila. For kay Miss Panya kanina, may mga areas ako hindi naiintindihan dyan kasi it's almost eco-business siya. So I think better kay mag-consult ng business person talaga. Okay? At hopefully, yung mga panel natin, maintindihan kayo kasi syempre sila mag-judge. Okay? Gets ba, guys? Gets po ba, party? Gets po? Yes po. Yun. Okay. So, see you mamaya. Kain muna tayo. Bye-bye. Bye, Bye, sir. Thank you po.